Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Binda Castro from CRC Antipolo Church. Samahan ninyo po ako sa devotion natin ngayong umaga, ang tinapay mula sa langit. Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. O Lord, salamat po sa umagang ito dahil binigyan po ninyo ako ng pagkakataon para makapagpahayag ng inyong salita mula sa iyo, Lord. Humihingi po ako sa inyo, Lord, ng wisdom upang matalakay ko po ang aking salita. Inyo, Lord, na ihahayag. Hipuin mo po, Lord, ang bawat nakikinig upang maging bukas ang kanilang puso at isipan sa inyong salita na magmumula po sa iyo. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Ang title po ng devotion natin ngayong umaga, God Promises to Provide Meat for Israel. Ang Bible text po ay matatagpuan sa Numbers chapter 11 verse 18 to 20. Sabihin mo naman sa buong bayan na ihanda nila ang kanilang mga sarili, sapagkat bukas ay makakakain na sila ng karne. Nagrereklamo na naman sila. Tinatanong nila kung kailan po sila makakatikim ng karne. Sinabi pang mabuti pa sa Ehipto at marami silang pagkain. Kaya bukas ibibigay ko sa kanila ang pagkain gusto nila. Hindi lamang para sa 1, 2, 5, 10, 20 araw ang ibibigay ko sa kanila, kundi para isang buong buwan. Laging ito ang kakainin nila hanggang sa magsawa at magkandasuka sa pagkain ito, sapagkat itinakwil nila ako at sinabi pa nilang mabuti pang hindi sila umalis sa Ehipto. Ang verse 18 to 20 po ay paglalarawan ng kasagutan ng Diyos sa lahat ng reklamo ng mga Israelita. Pinaghahanda sila para sa pakikipag-usap niya sa mga Hudyo para sa paraan ng kanyang mga paghatol at upang tanggapin ang kaparusahan na ipapataw ng Diyos sa kanila. Sapagkat maliwanag na sinasabi ng Biblia dito sa verse 18 to 20 na sinagot na sila ng Diyos sa sumpa sa halip na pagpapala. Pinapahanda ang kanilang mga sarili para sa isang tunay na pagsisisi dahil ibubuhos sa kanila ng Diyos ang galit dahil narinig ang kanilang mga daing, reklamo at pagsisisi sa pag-alis nila sa Ehipto. Sa verse 18 po, ang salitang ihanda ang kanilang sarili ay pagpapahiwatig ng Diyos para sa katugunan ng kanilang reklamo. Hindi para patugunan ng kanilang mga daing at kagustuhan, kundi para patawan sila ng parusa, madamdamin ng Diyos dahil sa halip na magpasalamat sila sa biyayang ipinagkaloob sa kanila ay puro reklamo ang isinusukli sa Kanya. Hindi sila nakontento sa mana na ibinigay ng Diyos. Sa halip ay naumay pa sila at naghanap ng ibang makakain at panghihinayang pa kung bakit sila umalis sa Ehipto. Sa Ehipto kasi ay nakakain nila ang mga pagkain na gusto nila. May tinapay, may prutas at may juice pa. Pero sa disyerto ay mana lamang ang pinapakain sa kanila. Naumay sila, kaya naghanap ng reklamo. Kaya walang ginawa kundi dumaing at magreklamo. Sabi ng Diyos, reklamador kayo ha? Sige, pakakainin ko kayo ng gusto ninyo. Ibibigay ko sa inyo ang gusto ninyo. Tinan ko lang sa huli. Noon po kasing bago pa ibigay ng Diyos ang kautusan kay Moises sa Exodo chapter 14 verse 15 to 16 ay talagang reklamador at matitigas na ang mga ulo ng Israelita. Pero kahit puro reklamo sila, ay tinutugon sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapala at biyaya. Pero dito sa Numbers, after maibigay ang kautusan, ay dumistansya na ang Diyos sa kanila. Nagkaroon na ng gap ang mga Hudyo at ang Diyos. Naging mabagsik na ang Diyos sa kanila sa Numbers. Ang pagtugon sa kanila ng Diyos ay pagpapahayag ng kaparusahan ng galit sa mga taong ito. Pinaghahanda sila ng Diyos hindi para sa pagpapala, kundi para sa isang sumpa. Kaparusahan ng kanilang mga kasalanan at walang katapusang reklamo. Sabi diyan, maghanda sila para sa pakikipag-usap ng Diyos sa kanila dahil narinig ng Diyos ang kanilang reklamo, meaning maghanda sila para sa kanilang sarili, pagbibitay dahil napuno na ang Diyos sa kanila. Sinabi nilang mas mabuti pa sa Egypt, mas maayos ang kalagayan nila doon. May budol fight, eat all you can. May mineral water, may St. Peter, may iburol, may makakakita sa kanila at may dadalaw pag sila ay namatay. Sa disyerto, wala. Kaya ang kanilang mga reklamo, unli, not knowing na nawawala na
yung pasasalamat nila sa Diyos. Wala na yung utang na loob, yung pagkilala sa lahat ng kabutihan sa kanila ng Diyos. Wala silang kaalam-alam na pinag-aapoy na nila ang galit sa kanila ng Diyos. Kaya sa verse 19, sige, papakainin ko kayo ng karne, hindi lamang 1, 2 o 5, 10, 20 araw, kundi 1 buwan hanggang magsawa kayo. In short, kain pamor hanggang maumay sila at di na muling kumain pa ng karne. Ginawa ito bilang kaparusahan sa kanilang paghamak sa Diyos sa gitna nila sa kanilang paghamak sa mana na ibinigay ng Diyos at sa kanilang papapakita ng kanilang panghihinayang pag-alis sa lupain ng Ehipto sa kanilang pananabik sa mga pagkain ng lupaing iyon. Minusog sila ng Diyos sa paraang sila na mismo ang magsasawa at susuko sa kanilang pagkain, pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos laban sa kanilang pagiging swail, reklamador, walang utang na loob at kawalang respeto sa Diyos, sa kabila ng pagiging mabuti at mapagpala ng Diyos sa kanila. Bahagya nilang pinahahalagaan ang kanyang kagandahang loob at sari-saring pagpapala. Ibinalaywala at hindi nila ipinagkatiwalaan ang mga pangako at pangangalaga ng Diyos pagkatapos ng napakatagal at malaking karanasan ito. Ang Panginoon na nasa gitna nila, na naroroon at naninirahan kasama nila upang bantayan ang lahat ng kanilang dalahin at pasanin at upang parusahan ang kanilang mga pagkakasala. Ito ay idinagdag bilang isang malaking paglala ng krimen upang magkasala sa harapan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasalamatan. Salamat po Lord dahil natutunan namin na dapat matuto kaming makontento, magtiwala sa iyong mga pangako sapagkat ang promises mo po ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Unchanging God, God is immutable. Thank you Lord, in Jesus' mighty name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay maibahagi ninyo ang tinapay mula sa langit upang marami pa pong mga kaluluwa ang maabot ng salita ng Diyos. God bless.